Argel, ikaw naman. Huwag masyado. Huwag masyado. Nahiya siya. So, speaking of guwapo nga, iyon. So, ikaw naman yung representative ng men's basketball team. At may rematch kayo. Hindi. Last year, Showtime yung kalaban namin. Ay, Showtime! So ngayon, Kong TV, first time namin makakalaban. So part ka dun sa, kasi dalawa yung basketball games last year. Isang Star Magic versus Showtime, isang Star Magic versus Kong. Ngayon, pinagsama na yung Star Magic na dalawang team. Ang kalaban na, Kong. Kong Okay. TV. Yan. Kumusta yung mga preparations ninyo? Yung iba kasi naming kakampi, hindi pa namin nakakasama lagi. So, nag-a-adjust kahit pa paano. Tsaka hindi kami laging kompleto kasi busy din. So, bukas, malalaman magkakalaman. Anong daloy ng training at sana magkaroon ng team chemistry talaga. Every Tuesday and Friday po kasi yung training. Ganun po kasi seryoso talaga. As in ilang months yung training. Every Tuesday and Friday, yung volleyball and basketball. Okay, so meron ka bang masashare din na magugulat na lang kami lahat na, uy, ang galing pala niya mag-basketball. O lahat ba kayo, kasi, may bago ba? Ngayon, nahahawakan na ni Kuya Gerald. Kasi alam namin kung paano siya mag-training eh. Kasi tinatawag namin siyang Mamba mentality, kumbaga. Kasi grabe yung passion niya sa basketball. So, kung ikaw na tinatrain niya, magkakaroon ka ng respeto sa disiplina niya. So, gagawin mo rin hanggang sa mag-improve ka talaga. So, sa mga kakampi namin na ngayon lang namin na nakasama, for sure may makukuha sila. Pwede mo ba ikwento paano si Gerald Anderson as a coach, as a mentor? Sobrang stricto niya. Malala. Stricto talaga. Kailangan talaga may disiplina ka sa sarili mo para maintindihan mo siya eh. Kasi grabe yung parang ang galing-galing na niya. Nag-pro na siya, nag-MPBL kasi siya. Pero yung training niya, kumbaga after ng work, dapat magpa-basketball muna siya, ganon. So dati umabot kami 1 AM sa third floor kasi wala, nag-shooting, skills, tapos workouts, ganun. Malala talaga. Intense nga. May mga nahinig din ako yung parang wow, respect. Oo, talagang ano po siya, seryoso po talaga siya sa basketball. O, hindi pwedeng pakit-pakit lang. Di ba? Pag pwede. Star Magic kasi iisipin ng mga tao, ano ba yun, mga artista naglalaw, baka pakit-pakit lang. Ay, ibahin niyo po. Opo, grabe. Ibang level po ang men's basketball team natin. Dumadayo rin kayo, di ba? Out of town. Maabot na kami ng Cebu, sa Jensan, Sarangani, yan, naikot na namin dyan. Yes. Okay, so exciting ang mga abangan natin sa July 20. Okay, so ngayon naman marami rin mga questions para sa inyo, ating friends from the media. So this is the time where we open the floor for their questions. Okay, simulan natin sa ating first friend from the media, Dan of KPEX. At ako po ang magbabasa ng question. Gusto ko pinahanap namin eh. Saan yung magtatanong? Ito yung mic. Shy. Ito. For Dylan. Yes. The trailer of Love at First Spike suggests that you play an LGBTQIA+ character. How did you prepare to portray this role authentically while respecting LGBTQIA+ sensibilities? Actually po nung natanggap ko yung role, sobrang kabado talaga ako. Tapos parang kina-question ko pa yung sarili ko kung kaya ko ba. Dahil nga syempre medyo sensitive din yung ipoportray kong role and hindi lang siya basta-basta, kailangan ko siya paghandaan. Pero ang unang nilapitan ko po, yung mga kabatchmates po namin sa BBBs, Dogpat, tinanong ko kung sinabi ko sa kanila yung character description ni Ethan. Tapos, paano ba sila kumilos? Ano ba yung iniisip nila behind their minds kung bakit gano'n sila kumilos? Tapos ayun, nag-usap kami ni Direk Ivan and sinabi ko naman sa kanya, ibibigay ko na lahat sa kanya yung tiwala dahil to be honest, I have no knowledge kung paano ba siya gagawin. So, nagpapag-guide na lang ako. And dahil doon, dahil sa guidance ni Direk Ivan, I think I did well naman, di ba Rain? Yes. Hindi na suporta si Dylan, di ba Rain? Hindi, yun naman yung importante, di ba? Tulad nga ng kanina pa nating sinasabi, hindi ka naman talaga magaling agad. Ang importante, you're willing to learn. So, ang ganda nun na kumonsulta ka pala, na Dogpat, di ba? Para talagang, kumbaga, may
authority talaga dun sa larangan na yun to guide you. Yes, ate, ay binisita ko pa sila sa unit nila kasi gusto ko makita talaga yung paano ba kuya to, kuya ba, tulungan niyo ako kasi hindi ko talaga alam kung paano. Ayoko siya gawin ng basta-basta, gusto ko siyang gawin ng maganda. Parang ganun. That's respect, oh. So, parang nag-mini immersion ka. Diba? Kasi pumunta ka talaga doon, in-observe mo silang dalawa. Kahit na actually nagsama naman na kayo sa isang bahay. So, dapat ma-observe mo na rin sila doon. Pero ito, extra pa. Iba syempre yung nasa labas ng bahay. Oh, okay. So, kwento ko muna kami tungkol sa character mo. Si Ethan po ay ang main spiker ng Brixton Boys Volleyball Team. And medyo ano siya masculine. So hindi siya masyadong obvious. Though medyo may hints siya na may gusto siya kay basta yun. Tapos It's like, muntik na. kung gusto nyo malaman kung kanino, panoorin nyo lang yung mga susunod na episode. Tapos meron siya magkakaroon siya ng iba't ibang roller coaster emotions dahil nga sa mga plots ng story natin. And then, ayoko na mag-spoil kasi baka ma-spoil ko pa. Basta abangan nyo lang, medyo mysterious pero interesting season. And since we're on Love at First Spike na rin, Rain, congratulations on your lead role. Thank you. Can you tell us about this character? Go ahead. So this is my first lead role in so many years. Yay! Super happy. The biggest blessing of this year po talaga. I'll be playing Farah Salcedo. She's the girls team captain of the girls Brixton Hawks volleyball team. She's hardworking. I think we're really alike. Relatable po siya. Tapat na alay sa pinsan niya, si Jared. He's also part of the LGBTQIA+ community. So, for me, I feel like she's like the instrument of bridging everybody together. So she's full of love and ayun, malalaman niyo yung love na yan when you watch it. It's every Friday, 8 p.m. po, Love at First Spike. Saan nila mapapanood? Only on iWant. Please make sure to subscribe dahil hindi niyo siya mapapanood if you don't subscribe. But at the same time, I hope you guys can support online. Since it's iWant na po, you guys can subscribe even in different countries. It's not just the Philippines. So make sure na you guys can watch it. And Every Friday, 8 p.m. I think we can tell them about Emilio rin, na kasama mo rin dito. Yes, Emilio's not here, but he's my on-screen partner. Emilio sa Daez. First Spike. Emilio Daez is Uno here. He'll be playing Uno Santillan. He's also a basketball player, pero eventually he'll also be a volleyball player. We'll find out. But at the same time, he's almost the center of the story. So we'll be seeing how he revolves around the story within the LGBTQIA+ community. Kung paano natin matututunan how we can be around them and be an ally. Sabi mo nga, Rain, this is your first lead role. But is this also your first time having a love interest sa story? Si Emilio ba ang iyong parang first love? Yes, actually, feeling ko kasi nahihirapan ko sila pag-ayan ako with somebody before. Because I'm really tall, I have like a masculine dating. So parang ang hirap. Pero with Emilio, it was more natural, I should say. We're doing really well naman. We had our block screening this June 18th. And we saw the reaction, super ganda po talaga sa feeling na, oh, it works! Good job, it works! Kasi we really put an extra effort to make it authentic as possible. Ayun po. Tsaka tama no, sinunod nyo to bago pa pumasok sa PBB, si Emilio. And River as well. Oo. Opo. River is also part of the series. He's still in PBB ngayon. Oo nga. Shout out to Shout out to River. River Joseph. Oo. Na kasama rin sa Star Magic All-Star Games. Pati mo si Emilio, shoutout po Emilio, maglalaro ka din. Yes. Si Emilio ay Basketball. Okay. So, how's it like working with Emilio as his love interest in Love at First Spike? You know, I really appreciate Emilio po. I feel like not a lot of people see it, of course, syempre kasi we always watch the product of our hard work. Pero hardworking po talaga siya. He really initiates first. And that's what I appreciate. Kasi before, when it comes to like potential love teams, parang I find myself, putting effort. Pero for him, he's really doing a lot of the work, honestly. Pero I appreciate it super. He's really a nice guy. Madali lang siya katrabaho, promise.
super light po siyang the set. And ayun po, super golden retriever energy lang po talaga siya. Totoo yun, no? By the way, sabi ko nga magbabasa tayo ng comments. So, meron tayong comment ngayon from Jazzy Balansag. Super Latinas, Rain and Jazz. Slay! Thank you so much po. Oo nga, Sofer talaga. Yes, Sofer. Sofer. Thank you. Okay, now let's go back to the questions of Dan of Capex. Medyo itutuloy lang natin for Dylan. In your future projects, would you rather play diverse character roles or star as a lead actor with a fixed on-screen partner? And why? Medyo mahirap siya. Feeling ko pwede natin siya i-mix na diverse yung characters ko. Pwede rin iba-iba yung kasama. Pero pwede rin iisa. Depende sa ibibigay na blessing, Lord. Kasi for me, parang wala pa ako sa level na pipili ako ng project, pipili ako ng kasama. Basta kung anong darating at alam nilang kaya kong gawin or gampanan, siyempre gagawin ko, diba? Blessing yun and work is work. And passion ko to Ito yung pinangarap ko dati pa, and ngayon, ginagawa ko na siya. So, as of the moment po, wala po pong ganyan naiisip na kung gusto ko nasa love team ako or iba-iba. Ayun yung passion mo talaga siguro to for you to leave volleyball, di ba? Kasi may career ka rin doon. Pero parang hindi mo naman iniwan kasi yun din yung ginagawa mo ngayon for your goal. Yes. Oo, tsaka syempre, may all-star games pa. Diba? May volleyball pa rin naman. Tsaka hindi ko pa naman siya, hindi pa siya period sa volleyball career ko. Feeling ko kama pa lang siya. We'll see. So open pa rin to going back? Of course. Okay. Oh, sabi ni Rial Higana, gwapo talaga ni D! Thank you, Rial. Yes. Ano ka naman, magtang finger heart or something? Yes! Ay, may ganun. Okay, Arjas naman! Uy, batiin niyo naman lahat ng Arjas. Ang dami nang nagko-comment, by the way. Magandang hapon mga boss. Hi mga boss! Hello Arjas! Thank Hello sa you! inyo dyan. Salamat sa panonood. Speaking of Arjas, ito nga merong tanong, are you open to working as a love team? Di ba ba? Okay naman. Wow! Wait lang! Lumabas yung ugat si Wait lang. Jazz. Lumalabas yung ugat ni Jazz dito. Oo, syempre. Sabi no, sa gilid. Wait lang po, parang hindi Parang naman hirap kami to nandito. Parang hindi kami kasama. Nag-shower na. Sorry Ano nag-shower? Teka lang! Hindi sorry! Laway daw. Hindi laway kasi. Sorry po. Nag-shower ang laway. Oh. No, yeah, parang it's been comfortable din naman working with him. Kasi din Bisaya, tapos we're friends ka before. So yeah, I'm open naman to working. Wala naman problema. Hindi ka maproblema ka pa. Wala naman. Kinikilig po kami dito sa Kaya nga eh. So, paano kayo PBB? They're not from the same batch, di ba? Oo. So, paano kayo nagkakilala? Sa probinsya. Ay, sa Crush na niya ako dati sa province. Oh my God! Like, magkabayan kayo, ganun? Yeah. Magkaiba lang ng city. Anong sige, patiin niyo naman yung taga... Mayong hapon sa mga taga Negros Oriental. Mayong hapon sa mga Lola dihan. Nasa Baris. Sa mga taga Bahis, hello. Mayong hapon. Hello, may hapon sa Negros, may hapon sa taga Dumaguete City, and mga taga Dawin. There. So, dati pa pala, hindi lang because of PBB. Okay. Magbabarkada niya yung, naging friend sila ng younger brother ko. Parang nasama yung yung kapatid ko sa group of friends niya. Yeah, so yun. Okay. Yun na, crush na niya ako. Sinabi niya sa kapatid ko. Tapos, paano nabuo yung R-Jazz? Kasi pwede naman magkakilala kayo, pero walang kaalam-alam yung fans. So, paano nabuo yung R-Jazz? Yung Christmas ball. The Magical Ball. Oo. Okay. May mga nag-upload. Kasi may picture kami nun eh. So, yun. Sa waiting room kasi, before kami isa lang, nauna ako, pumasok siya, same kami ng damit. Sa tatlo, oo. Yun yung inspo ng damit. Parang message ko si inspo ko, siya, Santa. Really kami nag-usap.
about it. Or like, ano lang, uy, see you there. Ganun, Parang ganun. it's meant to happen. Ano? Why? It's meant to be. Pero di ba Yun, so parang, and then kami nagsama sa loob. Like, nag-usap kami, and introduce ko siya ni na Kai, ni na Rain, ni na Kulat was there. And then yun, kasi sa loob, parang different table kasi tagal na siya. So, syempre doon na siya sa mga fake stars. So, day, kasama ko yung mga boys. Oo, kasama niya mga boys. But nung sa after party na, parang nagkakasamahan lang talaga. And then yung mga mga RM namin, yung mga PBB din na staff before. Ano kasi, parang pinipicturean kami inside, and then kami na nagsama. So paglabas namin, sinuot niya yung parang wings, yung parang, may candy cane kasi ako na naka-attach sa damit ko. Siya nag-bit-bit. Lasing kasi na ako. So, Hindi naman. Gentleman sinuot ka ko na lang. lang. Oo, Tapos, gentleman. ang dami palang tao. So, Oo. ayun. Nakita nila. Oo. Yes, may So, nag-upload. Basically, nag-start yung R-Jazz dahil nakita nilang bagay kayo. Ganun ba? Yun yung nakikita ko. Yung parang nakakita lang sila ng pictures. Feeling ko Ate Ai, the way he looks at her kasi. Wow! Ayaw mo I can see it. Ayaw naman nila sabihin eh. Kumbaga, tignan nyo na lang daw. Grabe naman. Okay. So, wala pa kayong project together? Wala. Like, may ginawa kaming Music music video. video. So yun ang first R-Jazz project. Yeah, hindi pa lumabas. Hindi din namin alam kailan. Oo, wala. Malalaman natin sa takdang panahon. Determined. Pero, Alam na ba ng public kung anong song yun? Sino yes, artist? pero in-announce ng director nung nag-direct sa amin. It's Ayoko Na by Zion Aguirre. Oh, so, Pinost na kasi ng director, Ah, so okay. pwede na. Oo. Siya yung unang nag-post, so Public na. public. So kung given a choice, ano yung gusto niyo sanang gawin pa in the future together as R-Jazz? Lahat na. Ay! Sorry. Lahat na! Grabe, nakakakaba yun ha. Bakit parang ayaw ni Arjen? Nakakaplan niya ako eh. Nagpawisan ako. Joke lang. Ay, ito na naman. Yeah, so movie, kahit we were talking, na parang kahit hindi naman kami yung lead, to be part of something na we can work together. Kahit before pa kami nga nagsama ng Sir Magical Ball, parang na-open na niya, uy, baka someday let's work together. Parang talagang kami yung may sabi, ay, mama, pero yun, one of our wishes before pa yung R-Just thing na we can work together in one project. So, anything, rom-com, wag lang horror. Yun talaga ayaw ko. Okay. Takutin kasi ako. Though genuine, pero matakutin. I think yun nga yung mas magiging mas maganda eh, kasi totoo talaga yung sigaw mo. Pero sino ba naman ako para mag-no? So, Yeah. nag-offer, why not? Ay, hindi ka ba Let's sa go. horror, Arjen? Oo. Patay ka. Ayun na yan. Akala ko ba lahat na? Oo. Bakit may Ayun na yan. exemption sa horror? Sige na, lahat na po, kahit horror. Bukas, kasi hapon na, umuulan pa eh. Bukas. Ito na lang, kung yayain ka sa horror movie date ni Arjel, papayag ka ba o mag-no ka? Dapat pumayag siya. Wow! Okay. Tara, di, alis na tayo. Order mo ng kape ah. I feel like sumasabog na yung comment section natin ngayon sa mga R-Jazz ganap. Pero ito sabi ni Jaisel, hindi na ako makafocus sa work ko dito, R-Jazz! Mag-sorry kayo guys. Hindi siya makafocus. Importante yan. Importante yung work. Work. Oo. Work is Yun life. muna.